Magandang araw po sa inyong lahat at marami pong salamat sa nanonood sa akin. Ako nga pala si Kuloy Abagat. Ang pag-aralan po natin ang Biblia, ang salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Bago po yon, babasahin ko po ang pangalawang Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5 po. Basahin ko na po. Ngunit unawain mo ito na sa mga uling araw ay darating ang panahon ng kabigatian, sapagkat ang mga tao ay maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mga magmalaki, magpaglait, suwahil sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong na pag-ibig, mga walang habag, mga maibiging puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mataksil, matigas ang ulo, mga pamalalo, mga maibigin sa kalayawan, sa alip na maibigin sa Diyos, na may anyong kabanal, ngunit tatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin sa mga ito. Ang sabi niya po sa unang Timothy chapter 6 verse 10, ito po ang pakasabi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghangad na yumaman may mga taong naglalayo sa kapampalataya at nagsasadlak sa maraming kabighatian. Ang sabi po ng Panginoon. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 1 hanggang 5. Unang Timoteo chapter 6 verse 10. Ito po ang pakasabi niya. May kwento po ako sa inyo. Ang isang babae ay tinuturing niya ay siya lalaki. Nag-asawa siya sa kapwa niya babae. Ngayon, nagsasama sila, nagnegosyo, magandang pamumuhay. Itong lalaki na siya ay babae, nilalait niya yung mga kamag-anak niya, pinamagmayabangan niya, hindi nagbibigay siya, kinakalaban niya. Paglipas ng panahon, mga kaibigan, nagkasakit ang isang tao. Iniwanan siya ng kanyang asawa-asawa. Kasi wala na siyang pira. Wala siyang nilalapitan na iba. Ang kanyang kapatid na nilait niya, sinamantala niya, kinakalaban niya. Ang pamangkin niya ay nilapitan niya bago ang kamag-anak niya. Dalawa kasi po ang pag-ugali ng tao. Makasarili, gahaman sa salapi, walang utang na loob. Tatlo po ang klase. Ang isa po, kapag tinulungan mo na, kapag nakatapos na sa problema niya, hindi ka na papansinin. Ang isang tao, kapag nakaroon na, nagmamayabang na, nagmamalaki na, magpaglait na. Kapag makautang ka sa kanya ng pira, kung hindi mo sanlaan ng mga titulo ng lupa mo, mga halas mo, mga relyo mo, mga cellphone, hindi ka makakautang sa kanya. Kapag hindi ka makautang, mumurahin ka niya, samantalahin ka niya ang iyong kairapan. Mayroong tao din na kapag may utang na loob sa'yo, tutulungan ka niya. Halimbawa, yung 20 na tao, hindi makatulong sa yung 90 na piraso, yung pang 20, makatulong sa'yo yan. Kapag kinalaban mo ang tao, kapag wala ka ng pira, kinalaban mo magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, ibang tao, kapag nakaproblema ka, wala kang malalapitan. Kasi, kapag mayroon ka, wala ka ng problema, tinulungan ka, nagmamayabang ka, alos hindi mo pinapansin. Paglipas ng panahon at ikaw nakaproblema, wala kang malalapitan na iyong kaibigan. Kamag-anak, magulang, ina, kapatid. Wala kang malalapitan. Kasi, nanamantala ka
sa kanilang kahirapan. Oh. Pero, kung anong ginawa sa iyo ng kapatid mo, ibigin mo ang iyong kapatid. Oh. Ang Diyos nga, nagpapasikat sa mga araw sa mabuting tao, nagpapasikat din sa mga masamang tao, nagpapaulan sa mabuting tao, at nagpapaulan din sa masama. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kung di nagmamahal ang ibang tao, pero tayo, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Tumulong ka sa iyong kaibigan. Pagdating ng panahon, ang kaibigan mo ang tutulong sa iyo. Ang iba ay hindi tutulong sa iyo, pero ang isang kaibigan mo ay tutulong sa iyo. Kapag kinalaban mo na lahat ang tao, wala nang tutulong sa iyo. Tatalikuran ka na, lalo ka na mag-iirap. Ang pira, ang 1,000 na pira, mag-upo ka lang sa tindahan, mabili mo, wala na, maubos na. Pero, ang tiwala ng tao sa iyo, habang buhay yan, huwag mo sisirain ang tiwala ng tao sa iyo. Kapag sinira mo, wala ka nang malalapitan na iyong kaibigan. Ang pagtitiwala ay mahalaga. Oh. Kapag masamang tao ka, hindi ka na pagkakatiwalaan ng iyong kaibigan. Lalayuan ka ng iyong kaibigan, lalo-lalo na kapag sa mga problema. Oh. Kaya abang panahon magtanim tayo sa ating kapwa. Tiyak, mga kaibigan, darating ang panahon. Ang iyong tinulungan ay tutulong din sa iyo. Kapag ikaw ay sumalita ng mayabang, mapaglait, suwahil sa magulang, walang utang na loob, magpagsamantala, walang ibang aanin yan, ikaw ang aanin yan. Ikaw ang dahilan ang tao mapalayo ang iyong kaibigan dahil sa iyong kasamaan. Kung ipananatili mo ang kasamaan sa isip mo, sa puso mo, wala kang mararatingan ay kaapamahakan. Pero kung inalis mo ang pagkainggit mo, magpakayabang mo, magpasamantala, mapaglait, mapanirampure, walang utang na loob, kapag inalis mo yan at ikaw ay bumigay ng pagkain sa iyong kapwa, ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, kung nag-iirap siya, bibigyan mo, mga kasama, tandaan nyo, darating ang panahon, ahanin mo yan at tutulong sa iyo. Sabi niya nga sa Kawikaan chapter 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan mo sapagkat hindi mo alam ang dadalhin ng isang araw. Sa sunod, parating na taon, alam mo. Parating na buwan, alam mo. Parating na araw, alam mo. Alam mo ang oras parating. Pero sa sunod na mga taon, sunod na mga buwan, sumusunod na araw, ay hindi mo alam. Ayaan mo ang tao magmalaki sa iyo, wag ang iyong sarili. Pero kapag tumanim ka ng mabuti sa iyong kapwa, may hahanihin ka sa balang araw. Ikaw man ay mairap, pero marami kang kaibigan. Ikaw mang mayaman, puro nagsamamantala ka sa iyong kaibigan, hindi ka tumutulong. Kapag ikaw napurdoy, iyang-iya ka sa iyong nilahit mo na tao, sinamantalaan mo, pinagmayabangan mo, iyang-iya ka na mag-ingin ng tulong. Kung pero tinulungan mo ang iyong kapwa, may sakit, pinagamot mo, walang pira, binigyan mo, kung walang pagkain, binigyan mo. Kapag ikaw ay wala at siyang mayroon, hindi kang maiya na lumapit sa kanya kasi may tinanim kang mabuting loob sa iyong kapwa. Pero kung ikaw gumawa ng kasamaan sa iyong kapwa, abang buhay,
tatatandaan